Grupo ng magkakaibigan na takot na nagsisitakbuhan ang makikita sa panimulang eksena. Na kung anuman o sino ang sa kanila'y humahabol ay lubos ang kanilang pangamba. Agad na tinungo ang nakita nilang kabahayan at mabilis na nagsisigaw para humingi ng tulong. Pero katakataka na wala ni isang lumalabas at bigla na lamang nagsulputan ang hindi patukoy na mga kalalakihan. Na agad silang inatake at mabilis na dinakip, si Danny na siyang natira ay sumubok pang tumakbo pero mabilis lang din na sinunggaban ng isa pang individual na nakasuot ng maskara. Sa puntong ito, hindi pa malinaw kung paano sila napunta sa ganitong sitwasyon. Makikita na lang na sila ay ikinulong sa mga kulungan ng hayop. At sa pagsapit ng kinagabihan ay isa-isang sinimulan ang mga masasamang balak sa kanila. Subalit nang inaakala na ganoon na lamang kadali na magagawa ang nais gawin sa kanya ay dito sila nagkamali. Nakalaban si Danny at agad na tumakbo palabas, dito na mapuputol ang eksena at ibabalik sa oras ng umaga. Kung saan mapag-aalaman na sila pala ay mga bakasyonista lamang. Lumapag sa bansang Espanya, kasama ang mga kaibigan niyang sila Paula, Tom, at ang kanyang nobyo na si Alex, upang sa nasabing bansa gugulin ng ilang araw na bakasyon. Masaya at hindi makapaghintay sa gagawin nila sa lugar. Dahil matagal na rin nilang napagplanuhan ang pagtungo rito. Subalit habang nasa isang sikat at dinarayong dagat na sila, ay tila ba nakaramdam sila ng pagkabagot, na parang wala namang espesyal sa beach na napuntahan, dahil rito ay napag-isipan ng magkakaibigan na umalis na rin kasunod ng pag-arkila ng isang kotse, na pagpasyahan nila na libutin ang ilang probinsyang malapit rito gamit ang sasakyan, naghanap ng mga kakaibang bagay na magbibigay sa kanila ng libangan para mas ulit ang nasabing bakasyon, hanggang sa mapadpad sa isang baryo, na ipinagtaka nila dahil sobrang tahimik na tila ba isang ghost town. Pumasok sila sa isang bukas na tindahan ng karne upang magtanong sana ng rekomendasyon na magandang puntahan. Napansin agad nila Danny na may kakaiba sa kinikilos ng tindero pero hindi na lang pinansin pa sa pag-iisip na normal lamang ito sa mga lokal na residente ng bansa. Nang makaramdam ng tawag ng kalikasan si Danny, dumiretso sa banyo ng tindahan, makikita ang tindero na tila nasa sabik nang makita ang dalaga na pumasok sa loob, agad na nagpaalam kila Alex na may kukuhanin lang sa loob, pero ang tanging gagawin ay maninilip lang pala kay Danny, gamit ang isang lihim na butas sa may sulok ay naglalaway itong ng boso. Tuwang-tuwa sa kanyang mga nakikita at walang kaalam-alam si Danny na siya ay pinapanood na pala. Hindi nagtagal nagtaka si Alex kung bakit hindi pa bumabalik ang tindero, kaya agad na pumunta sa loob, nahuli sa akto ang manyak na tindero, kaagad na pinigilan ng sarili na ito ay mabugbog at inaya na lamang ang mga kaibigan at si Danny na umalis na lang para wala ng gulo. Napagtanto nila na hindi dapat sila nagtitiwala sa mga lokal na residente ng nasabing kakaibang bayan, dahil rin sa nangyari ay napagpasyahan nilang bumalik na lamang sa syudad hanggang sa hindi inaasahan, ay may matandang lalaki ang nakahandusay sa gitna ng kalsada. Sinabi ni Tom at Paula na masama ang kutob nila rito kaya dapat na silang magpatuloy sa pag-alis pero pahayag ni Alex na titignan niya muna ang matanda na baka buhay pa at nangangailangan ng tulong. Dahan-dahan na nilapitan, nang inaakalang wala na itong buhay. Sabay-sabay na silang napabalikwas nang biglang gumalaw ang kamay. Mabilis nilang isinakay sa gamit nilang kotse ang matanda na nagpakilalang si Cisco. Aniya ay nawalan siya ng malay dahil sa matinding init ng panahon. Nagpasalamat na sila ang dumating sa lugar at saktong huminto upang tulungan siya. Sinabi ni Cisco na ihatid na lamang siya sa bahay nila na hindi naman din kalayuan. Nang makarating sa itinurong lugar ay mabilis na nakita nila Alex ang anak ng matanda na nagngangalang Carlo. Nagpasalamat si Carlo at sinabing nawa ay pagpalain sila dahil sa kabutihang loob. Dito na muling nagpatuloy sa pagbiyahe pabalik ng syudad ang grupo nila Danny. Subalit hindi pa man nakakalayo, mayroong misteryosong nakaharang na sasakyan sa daan. Walang tao sa loob, kaya mabilis na bumaba si Alex para lapitan. Nang sa hindi inaasahan bumulaga ang isang pag-atake ng misteryosong nakamaskara, nawala ng malay si Alex at nangilabot kaagad sa takot sila Danny na halos hindi agad nagawang paandarin paalis ang kotse. Walang nagawa ng kinuha ang susi at kaagad na isinakay sa gamit na sasakyan si Alex. Sa sobrang kaba ay tila nanigas ang kanilang mga katawan, pinangunahan na lang ni Tom silang dalawa at sinabing kailangan nilang tumakbo para humingi ng tulong. Iniwan na nila ang kotse at mabilis na nagtatakbo sa kalagitnaan ng tila malawak na tuyong bukirin. Layuning makahingi agad ng tulong para mailigtas si Alex na kinuha ng nasabing nakamaskara. Bumalik sila sa bahay ng tinulungan nilang matanda kanina.
Ngunit nang makarating muli sa bakuran, walang sino man ang lumalabas kahit na itinodo na nila ang pagsigaw na kailangan nila ng tulong. Kinalampag ang bahay ng mag-ama pero walang nakuhang pagtugon. Hindi sila tumigil at patuloy na inikot ang buong bakuran nang sa hindi nila lubos akalain, ay makakatanggap sila ng pagsunggab ng atake ng kaninang mag-ama na tinulungan nila. Mabilis silang natangay. Nagtatakbo pang muli si Danny subalit sa malubong lang ang kaninang nakamaskara na mabilis siyang inihampas na nagpawala ng malay. Huli na nang mapagtanto na nabiktima sila ng isang modus kung saan magkakasabwat ang kaninang mga individual na kanilang tinulungan. Nagising na lamang sila Danny at Paula na nakakulong na sa maliit na kulungan ng hayop. Hindi nila malaman ang gagawin at nagsisigaw na lamang habang naghahanap ng paraan kung paano makakawala. Habang sinusubukan nilang buksan ang kulungan na kanilang pinaglalagyan ay dumating na sila Cisco at Carlo. Nakangiting binati na maligayang pagdating sa kanilang teritoryo. Sinabi rin na dito sa lugar nilang ito ang kanilang huling paglalagian at gagamitin sila sa pagpaparami ng kanilang lahi. Lumalabas na sila Danny at Paula ay nakatakdang gawing parang mga inahing hayop lamang na magluluwal ng gagawin sa kanilang supling. Nagmakaawa sila Danny at nag-alok na magbibigay ng malaking halaga ng pera kapalit ng pagpapalaya sa kanila pero mariin itong tinanggihan ng tila nababaliw na lalaki kasabay ng pagdating ng pinakamatanda sa pamilya na si Abuelo. Tuwang-tuwa nang makita na masisigla ang mga babaeng nakuha nila ngayon na indikasyon lang na hindi sila ang unang naging biktima ng pamilya. Makikita rin si Alex na nasa loob naman ng isang tila kusina, at agad itong inihanda para maging pananghalian, na lumalabas lang na isa pala silang pamilya ng mga cannibal. Makalipas lamang ang kalahating oras dumating na ang nakamaskara, mayroong dalang bagong lutong pagkain, iniabot sa dalawang dalaga. Pilit silang pinapakain pero nagkaroon na agad ng masamang kutob sila Danny, dahil sa gutom ay tinikman ni Paula ang pagkaing ibinigay, pero napagtanto na lamang nila na hindi ito karne ng hayop kaya agad na iniluwa. Dito pa lamang nila nalaman na bukod sa gusto silang anakan ay nakareserba na rin sila bilang pagkain ng nasabing baliw na pamilya. Sa ilang sandali ay nagising na rin si Tom, walang kamalay-malay sa buong nangyayari. Ipinaliwanag ng nabyang si Paula ang napakakomplikadong sitwasyon na kanilang kinahaharap. Habang si Danny ay sinubukang muling humanap ng paraan para mabuksan ang kanilang kulungan. Dito na muling bumalik si Cisco, lasing na lasing at ang kanyang napiling tikman ay si Paula. Habang nakatutok ang isang mahaba ay pinalabas ang dalaga. Sinabihan na gusto niya lamang ng mabilisang panghimagas, nagsisigaw si Tom na tumigil siya sa kanyang balak gawin, ngunit nagdulot lamang ito ng pagkabuwisit ng abusadong matanda. Sinabihan na manood na lamang siya kung paano titikman sa harapan niya mismo ang kanyang nobya. Matapos paluhurin ay mabilisang ipinasubo. Sarap na sarap si Cisco habang nagwawalang gustong makawala ni Tom, gayunpaman ay walang mga magawa habang inuumpisahang babuyin si Paula. Sa kalagitnaan ng kasarapan, madiin na kinagat ito ni Paula, na nagbigay ng magandang pagkakataon para makabuelo sa pagtakbo palabas. Mabilisang nagtatakbo upang makaalis agad sa malaimpyernong lugar. Habang si Cisco ay hindi agad nakatayo dahil sa iniinda pa ang pagkagat sa kanya, nagpatuloy lamang siya sa pagtakbo. Alam ni Paula na sa oras na makaalis siya rito ay dapat rin siyang humingi ng tulong sa mga otoridad para mailigtas ang mga kaibigan na naiwan. Nang makabangon si Cisco ay agad rin itong sumunod, mga ilang hakbang na lamang sana ay tuluyan ng makakalagpas sa bakuran ng baliw na pamilya, nang sa hindi inaasahan ay asintado pala kung magpaputok ang matanda. Dahil sa naudlot na pagpapasarap, ibinaling ang pagkainis kay Tom at inilabas sa kulungan. Sinabi na ngayon niya ipakita ang tapang niya kanina. Pero makikita na lang na walang alam si Tom sa pakikipaglaban. Mabilis na bumagsak sa magkakasunod na kombinasyon ng atake. Walang magawa si Danny habang napapanood kung paano galpihin ang kaibigan. Nang hindi na magawang makagalaw pa, napagdiskitahan siyang pahirapan sa pamamagitan ng paglalagay na parang ipinako sa krus. Pagkatapos ay iniwan na nakahiga na lamang sa sahig. Sumapit ang kinagabihan, habang naiidlip sa kulungan ay tinitigan si Danny ng nakamaskara at agad na binuhat papasok sa loob ng bahay. Pilit nagpupumiglas pero wala ring nagawa at agad na puwersahang iniupo sa hapagkainan. Sinabi na kailangan niyang kumain para magkaroon ng lakas kapag sinimulan na ang paggawa ng kanyang magiging anak. Na lumalabas lang na sa gabing ito ay nakatakdang ipaasawa siya kay Carlo. Nagsimulang kabahan lalo si Danny habang naririnig na inuutusan ng mga nakakatanda na gumawa lang siya ng gumawa ng anak sa lilipas na buong magdamag para may sigurado na magkakalaman ang sinapupunan. Dahil hindi kumain si Danny,
Ora mismo ay napagpasyahang ipasok na siya sa loob ng kwarto. Mahigpit na hindi sang-ayon si Danny sa gagawin sa kanya pero wala siyang magawa sa lakas ng pagkakadakma ng mga ito. Mabilis ang iginapos para hindi makapalag sa oras na sinisimulan ng anakan. Sukdulang kabaliwan ng nasabing pamilya na gagawin ng hindi normal na mga bagay para lamang dumami ang kanilang bilang. Habang inihahanda si Danny, makikita na lang na sabik si Carlos na naghihintay. Iniwan din sila agad nang matapos, walang sinayang na mga sandali at agad na umibabaw na tila uhaw na hindi maawat sa pagsisid. Sa kabila naman nito ay hindi pa rin sumuko si Danny. Habang walang habas siyang ginagapang, nakita niya ang isang light lamp at ito ay pilit niyang dinampot kung saan agad na ginamit pang hampas kay Carlos. Mabilis na bumulagta, dito na siya nagmadali sa pagtanggal ng mga gapos sa kamay at paa. Nang makitang bumabangon pa ay agad na sinigundahan muli ng isa pang hataw. Hindi na binigyan ng pagkakataon pang makabangon muli at walang humpay na tinadtad ng hampas. Nagawang madakma ang kanyang leeg na makikitang ayaw din talagang sumuko. Dito na kinuha ni Danny ang isang tinidor na naitago pala niya kanina noong nasa lamesa sila. Nang sigurado na siyang nailigpit na niya ito ay sandaling nagpahinga lamang at agad na rin na naghanap ng daan paalis ng bahay. Tahimik at maingat na kumilos para hindi malaman na nakawala na pala siya. Sa kanyang paghahanap ng daan palabas ay napadpad sa isang kwarto. Na malalaman na lang niya na kwarto ng pinakalolo ng baliw na pamilya. Palihim na nagkubli sa loob ng kabinet habang naghihintay ng magandang tiyempo. Nang makaalis si Cisco ay dito na niya iniligpit kaagad ang matanda. Buong gigil na hindi binigyan ng pagkakataong makasigaw pa ng tulong bilang kabayaran na rin sa mga ginawa nila sa mga kaibigan niya. Nang matapos ay muling naghanap ng daan palabas, tumambad sa kusina ang isang revelasyon. Bukod sa kinakain ng nasabing baliw na pamilya ang kanilang mga nabibiktima ay ginagawa rin silang produktong longganisa na maaring ibinebenta sa syudad at kasama na rito ang laman ng nobyo niyang si Alex. Napaiyak na lamang siya sa sinapit ng nobyo, pero alam niya na hindi ngayon ang oras para magluksa at dapat muna siyang magpatuloy sa pagtakas. Tahimik na dumaan papunta sa may garahe, hindi inaasahang nandirito at gising pa pala si Cisco. Matapos mapabagsak ay agad na ikinandado ang pinto at tuluyan ng lumabas ng bahay. Pinuntahan niya ang kaninang kulungan na pinaglagyan sa kanila para iligtas si Tom na matatagpuan niyang nanghihina. Sinabihan na lakasan lamang ang loob at gagawa siya ng paraan para sabay silang makatakas sa malaimpyernong lugar na ito. Nagmadali si Danny sa pagtanggal sa mga pako, bawat segundo ay lubhang napakahalaga para sa kaligtasan nilang dalawa. Nang matagumpay nang naialis ang lahat ay mabilisan na rin na inakay ni Danny ang kaibigan palabas ng kulungan. Makikita na nagising na ang nakamaskara at nakawala na rin si Cisco. Dumiretso agad sila Danny at Tom sa malabukid na lupain habang nangangapa sa dilim. Pero agad lang din na naabutan, gamit ang ilaw ng kotse ay walang kahirap-hirap na natunton kung saan sila naglalakad. Itinulak ni Tom si Danny kung saan isinakripisyo niya ang sarili dahil alam niya na wala na ring patutunguhan pa ang pagtulong sa kanya at tanggap na niya ang kapalaran na naghihintay. Nagpatuloy sa pagtakbo si Danny hanggang sa lumipas pa ang ilang mga oras, sumapit ang panibagong araw, hindi tumigil si Danny sa pag-usad sa pagbabaka sakaling makabalik na siya sa syudad, ngunit sa mga ilang sandali, sa katirikan ng araw, ay nasundan na siya ng nakamaskara, agad siya muling nagpasimulang tumakbo, ibinuhos ang lahat ng makakaya para lang hindi tuluyang makuha muli hanggang sa makakita ng isang babuyan kung saan dito siya pumasok para magtago. Nakatulong ang maingay na paligid para hindi siya mahanap kung saan mang sulok nagkukubli, bawat kilos rin ay lubos na ginawa ng buong pag-iingat, siniguradong hindi siya mahahanap. Nang marinig ni Danny na umalis na ang kotse ay muli siyang tumayo. Subalit iyon ay patibong lamang pala, ngayon ay mabilisan niyang iniwasan lahat ng ginagawang pag-atake. Maswerte na mas maliksi siyang gumalaw, makailang beses na nakaiwas at nakatakbo sa kaliwat kanang sulok. Mabuti na lang ay mabilis na nasangga ng kahoy at naisipa palayo. Lumabas agad siya kung saan napadpad naman sa matatalahib na parte ng lugar. Naisip ni Danny na lumiko papasok sa loob ng nagtataasang damuhan. Mabilis na naghanap ng matataguan, nang sumunod ang nakamaskara ay hindi nito nakita na siya ay nasa gilid lamang, tahimik na nagkubli hanggang sa umabante palayo. Dito na muling nagtangka si Danny na umalis at nagkaroon siya ng pag-asa nang makita ang dalawang mangangaso na naparaan sa lugar, subalit nang lalapit na sana para humingi ng tulong, natunton na rin siya ng humahabol na nakamaskara,
Agad na umiwas at napahiga kung saan maswerteng nakuha ang armas. Sa hindi malamang dahilan ay bigla na lang itong nagtatakbo na parang natakot. Ginamit ni Danny ang pagkakataon upang siya naman ang umatake. Sa lahat ng nangyari sa kanila at ginawa sa mga kaibigan niya at nobyo ay ibinigay ang malakas na hataw sa likod, mabilisan itong bumagsak. Hinabol niya ang kaninang nakitang dalawang mangangaso na naparaan sa lugar, ngunit dahil sa lakas ng pagpapatugtog ng mga ito ay hindi nila napansin si Danny. Hindi siya sumuko at pilit pa rin na tumakbo habang sumisigaw ng tulong, subalit tuluyan ng nakalayo ang dalawa at nagsimula ng indahin ni Danny ang kanyang mga tinamo. Dito na rin malalaman na buhay pa pala ang nakamaskara at mabilisan siyang dinakma. Nagpumiglas pa siya ngunit wala ring nagawa sa lakas ng pagkakakapit na nauwi sa pagkawala ng malay. Makalipas ang ilang oras, nagising si Danny na nakagapos na sa labas, nakapalibot ang maraming bilang ng mga taong nakasuot rin ng maskara na lumalabas lang na isa pala silang baryo ng mga cannibal at malalaman na may kasunod pang yugto ang pelikula. Special shoutout sa Vistar and Daragosa family from Island Garden City of Samal, kay Rose Ann from Abu Dhabi City UAE, kay Leo Justin Garcia, kay Ompong, kay Rosalie Bernal from Caloocan City, kay Cristo Ray Pascual from Tagum City, kay Rose Blossom, kay Lloyds Taliwanan, at kay Bogard Kainin. Maraming salamat po sa inyong panonood.